Shannon Valderrama's POV. Naglakad-lakad kami dito sa plaza. Hindi naman mainit dahil hapon na, tsaka maraming puno sa paligid. Maupo muna tayo, sakit na ng paa ko kakalakad, daing ko. Wala pa nga tayong 20 minuto na naglalakad, pagod ka na agad. Nagtungo kami sa isang bench at naupo dito. Don't tell me, gutom ka na rin. Nahihiya akong tumango. Mahina siyang natawa habang bahagyang napapailing. Sige, dito ka lang bibilhan kita ng makakain. May gusto ka ba? Ikaw na ang bahala, ani ko. Sandali lang ako. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Kapag may lumapit sa iyong lalaki, tarayan mo. Ha? Bakit ko naman gagawin iyon? Tinuruan mo pa talaga ako ng kasungitan mo. Gawin mo na lang, or else wala kang pagkain sa akin. Oo na po sir. Parang boss kong makademand. Iniwan niya na ako para bumili ng pagkain, hindi naman kalayuan sa akin yung pinagbilhan niya, natatanaw ko pa rin siya. Napatingala ako sa langit. Malapit nang magtago si Haring Araw. Ang ganda ng langit, kulay kahel na may kulay ube. Sobra akong nahumaling sa pagtanaw sa kalangitan, kaya hindi ko napansin na nakabalik na pala si Arthur. Oh, kumain ka na para makauwi na tayo. Inabot niya sa akin ang plastic cup, na naglalaman ng 2 pirasong hotdog na nakatusok sa stick. Napatingin ako sa pagkain niya. Ano iyang sayo? Tanong ko. Ang weird kasi ng itsura nito. 2 klase ito. Yung isa ay kulay black na parisukat ang hugis. At yung isa naman ay parang intestine ang itsura. Nakatusok din ang mga ito sa stick, at nakalagay sa plastic cup, may kasama itong sausawan. Ang tawag dito ay isaw. Tukoy niya sa parang intestine ang itsura. Is that an intestine? Kuryoso kong tanong. Bituka ng manok. Napangiwi ako. Tapos kinakain mo. Natawa siya. Bakit ganyan ang itsura mo? Dirang-diri lang. Malinis ta, okay. I can't believe na kinakain pala iyan. Kinain to, at sobrang sarap nito. Kahit pa iyan ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo, hindi ko kakainin iyan. Baka kainin mo iyang sinabi mo, kapag natikman mo ta. Na, hindi na magbabago ang isip ko, ani ko. Tinawanan niya lang ako. How about that thing? That color black. What's that? Tanong ko pa. Ito naman, Betamax ang tawag dito. Saan naman made iyan? Chicken blood. Muli akong napangiwi. Ang weird naman ng mga pagkain ng mga taga-bundok. Wala na ba talaga kayong makain, kaya kung ano-ano na lang ang kinakain nyo? Bigla siyang humagalpak ng tawa. For your information Miss Senyorita, kahit saan kang kalye magpunta dito sa Pilipinas ay may ganitong pagkain. Ha? Talaga? Parang walang muwang na tanong ko. Yep. Uso kasing lumabas ng mansiyon nyo. Wala naman po kasi akong gagawin sa labas. Bakit hindi ka lumalabas para makipag-date? Kuryoso niyang tanong. Hindi naman kasi ako pinapayagan ni Daddy. Kung lalabas naman ako, ay lagi niya pinapabuntot sa akin si Mang Lando. Kahit ako rin naman, kung ako yung daddy mo gagawin ko iyon. Ginagawa mo na nga sa akin eh. Grabe ka kung bantayan ako. Kasi iyon ang trabaho ko. Trabaho? Peke ako natawa. Oo nga naman, trabaho mo lang ako. Kainin mo na iyan para makauwi na tayo, he changed the topic. Pwede bang mamaya na tayo umuwi? Ang perfect kasi nitong place para mag-stargazing. Very open kasi tong place, tanaw na tanaw ang kalangitan. Sige, tipid niyang sagot. Kakatapos lang naming kumain, at heto kami nakatingala sa kalangitan. Nagsilabasa na ang mga bituin. Ang ganda-ganda nila, nagningning at parang kumikindat-kindat. Baka naman mang-awit ang leeg mo niyan, wika ni Arthur at hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Isinandal niya ang ulo ko sa balikat niya. Ayan, hindi ka na mangangawit. Salamat, iyan na lang ang nasabi ko. Mahilig ka ba sa mga stars? Tanong niya. Noon, hindi gaano, pero ngayon I love them na, ang ganda-ganda kasi nila. Ngayon ko lang na-appreciate yung gandang taglay nila, wika ko. Ikaw? Tanong ko naman. Lumaki kasi ako sa paniniwalang ang mga taong namamatay ay nagiging bituin. Kaya every time that I missed my parents, titingin lang ako sa mga bituin, at kakausapin sila na parang syunga, he said then peke siyang natawa. Ibig sabihin, your parents patay na sila. Yeah, bata pa lang ako.
I'm sorry to hear that. Nalulungkot akong malaman ang nangyari sa parents mo. It's okay, matagal na ring nangyari iyon. For sure wherever they are, masaya na sila. At tiyak din ako na nakilala na ni Mommy ang parents mo. Mommy, kausapin mo nga yung parents dyan ni Arthur. Tell them na huwag na kamo silang mag-aalala about him, dahil ako nang bahala sa kanya. Pero I need their help. Pakibulungan or dalawin kamo nila si Arthur sa panaginip, at sabihing pakasalan ako. Good choice kaya ako. Hindi lang ako puro ganda lang. Heist. Para namang very full in myself ang datingan ko kapag ganoon. Basta Mommy, ikaw na pong bahala. Magslibi sana kayong kupido para sa amin ni Arthur. Sandali kaming nabalot ng katahimikan, at ako na rin ang bumasag nito. Arthur, about sa girl na gusto mo. What about her? He asked. Sino ba siya? Someone na hindi ko maabot kailanman. Bakit? Nasan ba siya? Nasa mataas ba siyang lugar, like sa tower ganoon? Bahagya siyang natawa. Hindi naman literal. Alam ko na. Yung para bang nasa teleserye. Mayaman siya, tapos ikaw ganyan lang mahirap, just a farmer. Tapos hindi boto sa'yo yung parents niya. Parang ganyan ba ang setup niyo? Yeah, medyo parang ganyan. Hayaan mo na siya, baka hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Kasi Arthur, tayo ang para sa isa't isa. Arthur, the gracious POV. Ang sakit naman magsalita ng babaeng ta. Ipagduldulan daw ba sa mukha ko? Kung alam niya lang na siya ang tinutukoy ko. Ganyan pa rin kaya ang sasabihin niya. Sabagay, tama naman siya. Hindi nga kami para sa isa't isa. Hindi tayo para sa isa't isa, Shannon. Hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede, dahil bukod sa masyado ka pang bata ay paniguradong mayayari ako sa daddy mo. Kasi ikaw, Shannon, nakatakda ka na para sa iba. Si Sir Evan yung daddy mo, ipinagkasundo ka na niya sa iba, ipapakasal ka niya sa ibang lalaki. Kaya mahigpit niyang bilin sa akin na bantayan ka, at ilayo ka sa mga lalaki dahil naka-reserve ka na para sa mapapangasawa mo. Pero paano naman ako, nahulog na sayo, napamahal na ako sayo. Ina namang buhay ta. Kung alam ko lang talaga na mauuwi sa ganito, edi sana hindi ko na hinayaan ang sarili ko na mapalapit sayo. Pinigilan ko naman. Paulit-ulit kong pinagsabihan ang sarili ko, na hindi ako pwedeng mahulog sayo. Dahil sa huli hindi ka naman mapapa sa akin Bakit natahimik ka, Arthur? Tanong ni Shannon nagpabalik sa utak kong lumilipad. May masama ba akong nasabi? Tanong niya pa. Ang pangit mo naman kasing mag-advise. Hindi mo man lang ba ako imo-motivate na ipaglaban ko siya? Na ipaglaban kita? Hindi. Bakit ko naman gagawin iyon? Kaga ko siya sayo. What? Napatanga ako. Hayaan mo na siya. Marami namang iba dyan. Nandito naman ako. Pinaningkitin ko siya ng mga mata. Tinapunan ko siya ng tingin na nagtatanong. Arthur, gusto kita. No, hindi pala. Kasi ang totoo niyan, mahal na kita Arthur. No baby, bawiin mo iyan, please. Hindi ko masusuklian iyan. Shannon Valderramas POV. Mahal na kita Arthur, I confessed. Sa tingin ko kasi ito na yung perfect time, para sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Shannon, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, seryosong sabi niya. Arthur, seryoso ako. Hindi ba malinaw yung sinabi ko? I said I love you. Ani ko sabay hawak sa magkabila niyang pisngi. Mahal na mahal kita Arthur. Pinakatitigan siya sa mga mata. Tinabig niya ang kamay ko, dahilan para maalis ito sa pagkakahawak sa pisngi niya. At agad siyang nag-iwas ng tingin. Tara na, umuwi na tayo, for sure pagod lang iyan. Pag-iwas niya sa sinabi ko. Arthur naman, seryoso ako. Huwag mo naman ako iwasan, na para bang wala lang sayo yung sinabi ko, na para bang wala kang pakialam. Look Shannon, nagkakamali ka lang. Hindi pagmamahal yang nararamdaman mo para sa akin, naguguluhan ka lang. Bata ka pa, marami ka pang hindi alam tungkol sa pag-ibig. Hindi ito isang laro, hindi ito isang pinto na bigla mo na lang papasukin kapag gusto mo, at lalabasan kapag ayaw mo na. Iyang nararamdaman mo para sa akin, paghanga lang iyan, parang puppy love ganoon. Hindi Arthur. I know to myself that I felt for you is love. This is my heart. Kaya ako lang ang makakapagsabi,
at makakatukoy kung ano yung nararamdaman ko for you. Mahal kita, Arthur. How about you? Ano ba ako para sa'yo? Do we feel the same way? Do you love me too? Shannon, ayaw kong masaktan ka sa isasagot ko, kaya tigilan mo na iyang pag-aasal spoiled brat mo. Hindi sa lahat ng oras ay sasakyan kita, he said coldly. Arthur, I'm not a kid anymore. Napataas ang boses ko. Nakakainis kasi siya eh. Marunong pa siya sa akin, puso ko ta eh. Wala siyang karapatan na questionin yung pagmamahal ko sa kanya, kasi totoo namang mahal ko siya. Hindi ako naglalaro katulad ng iniisip niya. Yes you are Shannon, bata ka pa. Mabilis na nag-init ang magkabilang sulok ng mga mata ko. O sige Arthur, sabihin natin na bata pa nga ako, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi ko pa kayang magmahal. Mura man ang edad ko. Pero hinog naman na ang utak ko, hinog na ang puso ko para magmahal. Marunong na akong magmahal Arthur. At iyon ang nararamdaman ko para sa'yo. If you are scared dahil wala pa ako sa hustong gulang, hindi bale dahil ngayon buwan na lang naman, kasi next month 18 na ako, legal age na ako kaya pwede na tayo. I was almost pleading. Shannon, hindi mo kasi naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi Arthur, putol ko sa sinasabi niya. I love you, I really do. Kapatid na babae lang ang tingin ko sa'yo Shannon, putol niya rin sa akin. At nang marinig ko ito, ay para akong sinampal ng 100 katao. Naestatwa ako at hindi nakagalaw. Paulit-ulit na nag-replay sa utak ko, yung katagang binitawan niya. Kapatid na babae lang ang tingin ko sa'yo Shannon. Yung puso ko parang tumigil sa pagtibok, tapos bigla na lang itong dinukot. At inihulog pa ito sa mataas na building, kaya heto basag na basag, durog na durog. I bit my lower lip, para labanan ang magbabadyang pagtulo ng luha ko. Kapatid na babae, iyon lang ako sa kanya. No, hindi ko matatanggap iyon. Arthur, hindi ako naniniwala na iyan lang tingin mo sa akin. Hindi yan ang naramdaman ko, every time na magkasama tayo. Yung mga actions mo iba yung sinasabi. Yung pag-aalaga mo sa akin, na para bang isa akong mamahaling vase na kailangang ingatan. Yung pagyakap mo sa akin. Yung pagiging madikit mo sa akin. Yung mga sweet words mo. Yung tingin na ibinabato mo sa akin. I know that kind of look. Kasi ganyan yung tingin ni Daddy sa tuwing tinitignan niya ang picture ni Mommy, it's full of admiration and love. Yung mga kilos niya, iba kasi eh. It tells that he has something for me, that he has a feelings for me. Salita laban sa kilos. Ano nga ba talaga ang tunay na makapangyarihan, pagdating sa usapang pag-ibig? Mga salita nga ba o kilos na ipinapakita sa'yo ng isang tao? Mas mainam ba na ipakita sa'yo ng isang tao ang pagmamahal niya through actions? Or mas maganda pa rin na may panghahawakan kang mga salita na nagsasabing mahal ka niya? Shannon, I'm just doing my job. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga iyon, kasi walang ibig sabihin sa akin ang mga iyon. Kailangan kong protektahan at alagaan ka, kasi iyon ang trabaho ko. At sa oras na hindi ko magawa ng maayos iyon, ako ang malalagot sa daddy mo. Trabaho pala yung tingin niya sa akin. All this time, nagpaka-assumer lang pala ako. Masyado ko lang binigyan ng meaning ang mga pinakita, at pinaramdam niya sa akin. Wala lang pala lahat iyon sa kanya. He is just being nice to me. Tara na, umuwi na tayo, aniya pa sabay talikod, at nagpatiuna na siya sa paglalakad. Habang ako heto, hindi may galaw ang mga paa dahil tindi ng emosyong ipinaramdam niya sa akin. Yung kaninang luhang pinipigil ko, tumulo na, naanimoy isa itong waterfalls na walang tigil sa pag-agos. Ano, tatayo ka na lang dyan. Wala kang balak umuwi, lingon niya sa akin. Dali-dali kong pinunasan ang luhang nagkalat sa aking mukha. Naglakad pabalik sa akin si Arthur. Yung kaninang blankong ekspresyon ng mukha, ay napalitan na ng hindi ko matukoy na ekspresyon. Tara na, uwi na tayo, masuyong sabi niya, sabay hawak sa braso ko na agad ko namang winaksi. Nagtatanong ang mga mata niyang napapatitig sa akin. I love you Arthur, wika ko sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Kapatid lang ba talaga? Hindi ba lumagpas dyan kahit minsan? Luha ang tanong ko. Shannon, tama na. Malapit na akong mina sa'yo.
Ang kulit-kulit mo. Ang hirap mong paintindihin. Maotoridad na sabi niya. Natahimik ako. Galit ba siya? Umuwi na tayo, pero kung ayaw mo pa, puowes maiwan ka dito, kasi ako uuwi na ako. Muli niya akong tinalikuran at naglakad na siya palayo.